Halika, may titingnan tayong isang napaka-espesyal na sulat. Alam mo, isinulat to halos 2,000 taon na ang nakalipas. Pero hindi to basta-bastang liham. Ito kasi yung huling-huling mensahe ng isang lalaki, si Pablo, para sa matalik niyang kaibigan na si Timoteo. At ang matindi pa, sinulat niya to mula sa loob ng isang madilim na kulungan. Bago tayo magsimula, tanungin muna kita. Isipin mo to ha? Kung mayroon ka na lang isang pagkakataon para magsulat sa pinaka-importante mong kaibigan, yung huling-huli na talaga, anong sasabihin mo? Medyo mabigat no? Pero ganyan-ganyang mismo kahalaga yung sulat na pag-uusapan natin ngayon. Sige, tara at mag-time travel tayo. Subukan nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon ni Pablo. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya nung isinulat niya itong napakahalagang liham na to? So ang bida natin dito ay si Pablo. Pero wag mong isipin na makikita natin siyang nakatayo sa harap ng maraming tao nangangaral. Hindi eh. Dito sa kwentong to, mag-isa lang siya. Nakakulong at malayo sa lahat ng mga kaibigan niya. At hindi maganda yung lugar niya ha, nasa isang madilim at malamig na selda siya sa Roma. Ang nakakatakot pa, alam niyang isang salita lang mula sa emperador na si Nero, pwedeng-pwede nang matapos ang buhay niya. Ganun katindi yung sitwasyon. Kaya pakiramdam niya, ito na yun. Ito na yung dulo. Paubos na ang oras niya dito sa mundo. At doon, sa gitna ng lahat ng lungkot at takot, alam niyang may isa pa siyang kailangang gawin. Isang huling bagay na napakahalaga. Ang isulat ang kanyang huling-huling mensahe. So para kanino tong napakahalagang sulat na to? Well, para to sa isang kabataang lalaki na pangalan ay Timoteo, na para kay Pablo, parang anak na niya talaga. Alam mo, yung relasyon nila, hindi lang basta magkaibigan eh. Sobrang special. Si Pablo, siya yung parang tatay, yung guro, yung nag-aalaga. Si Timoteo naman, yung parang anak, yung estudyante na pinagkakatiwalaan niya ng husto. Mula pagkabata ni Timoteo, kasama na niya si Pablo, kaya yung samahan nila sobrang lalim. Kaya yung sulat na to, hindi lang simpleng, "Hi, kumusta?" Hindi. Ito'y isang urgent na tawag, isang misyon, ika nga. Kasi alam ni Pablo na may malaking pagsubok na haharapin si Timoteo. At anong una niyang sinabi? Pinapaalala niya kay Timoteo sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Parang sinasabi niya, "Hoy Timoteo, hindi ka ginawa para matakot, ginawa ka para maging malakas." Sabi pa niya, wag na wag mong ikakahiya yung pinaniniwalaan natin at wag mo rin akong ikahiya kahit nakakulong ako. Inihalin tulad pang niya si Timoteo sa isang mabuting sundalo. Alam mo yon, isang sundalo na hindi basta-basta sumusuko. Kahit gaano kahirap, ay tuloy lang. Kailangan niyang maging matatag at focused. Okay, so paano ka magiging matapang? Hindi naman pwedeng sabihin lang, maging matapang ka, di ba? Alam yan ni Pablo. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya si Timoteo ng parang isang set ng mga gamit. Isang toolkit para sa katapangan. At ang tawag sa toolkit na to, ang balutin ng Diyos. Pero wait lang, hindi ito yung literal na armor na bakal na isinusuot ng mga sundalo. Hindi. Ito ay isang set ng mga powerful na idea na poprotekta sa isip at puso mo habang gumagawa ka ng mga desisyon. So, ano ba yung laman ng toolkit na to? Itong balutin ng Diyos ay may 5 importanteng parte at bawat isa may sariling purpose. Isa-isayin natin. Okay, una sa lahat, yung sinturon ng katotohanan. Isipin mo yung sinturon ng sundalo, di ba? Siya yung humahawak sa lahat para di malaglag. Ganyan din ang katotohanan. Ito yung pundasyon mo. Ito yung nagsasabi sa yung maging tapat ka at manindigan ka palagi sa kung anong tama. Pangalawa, yung balutin ng katarungan. Ito naman para sa dibdib mo. Proteksyon para sa puso mo. Diba sa puso natin nararamdaman lahat? So ito yung tumutulong sa'yo na piliin palagi yung mabuting gawin para maprotektahan yung puso mo sa mga maling bagay. Sunod, yung kalasag ng pananampalataya. Alam mo yung malaking shield ng mga sundalo? Ito yun. Ito yung panangga mo laban sa lahat ng duda, takot at mga negatibong bagay na ibabato sa'yo. Boom! Blocked! Pang-apat, syempre kailangan ng proteksyong sa ulo. Diyan pumapasok yung helmet ng kaligtasan. Para saan to? Para protektahan yung isip mo, para yung mga iniisip mo laging klaro, laging tama at laging ligtas. At ang huli sa baluti, at ito lang yung weapon ha, yung espada ng espiritu. Pero linawin natin,
Hindi to espada para manakit ng kapwa, hindi. Ito yung sandata mo para labanan ang mga kasinungalingan at maling ideya. Ang armas mo dito, yung katotohanan. So yun, kumpleto na yung baluti. Alam na ni Timoteo kung paano maging handa at matapang. Ano na ngayon yung huling-huling bili ni Pablo? Ito na, malapit na sa dulo ng sulat. At marahil, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang sabi niya, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahanuhan. Sa madaling salita, ito na yung passing the torch moment. Parang sa isang relay race, di ba? Ibinibigay na ni Pablo yung baton kay Timoteo. Sinasabi niya, ikaw na. Ito yung tuloy mo yung nasimulan ko. Ikaw na yung mamuno. Pero alam mo, sa dulo ng sulat, makikita mo rin yung pagiging tao lang ni Pablo. Umamin siya na nalulungkot siya, na may mga kaibigan na nangiwan sa kanya, at may isang pakiusap siya kay Timoteo. Puntahan mo ako dito, dalawin mo ako bago mag-winter. Gusto niya lang talagang makita yung kaibigan niya marahil sa huling pagkakataon. Kaya itong buong sulat na to, ano ba talaga to? Ito ay isang kwento ng pagkakaibigan, ng pagtuturo, ng katapangan, at higit sa lahat, ng pagtitiwala sa susunod na henerasyon. Isang patunay na kahit nasa pinakamadilim ka pang sitwasyon, may pag-asa pa rin at may misyon na kailangang ituloy. At ngayon, para sa'yo naman to. Oo, 2,000 taon nang nakalipas, pero yung payo ni Pablo valid pa rin hanggang ngayon. Kaya ang tanong ay, paano mo isusuot yang baluti mo ngayong linggo? Anong isang paraan para maging matapang ka at manindigan sa tama kahit mahirap? Magandang pag-isipan yan.